Alam mo ba na may hidden powers ang financial statements mo? Welcome to episode 3 of Negosyo at Numero kung saan pinag-uusapan natin yung tungkol sa accounting, sa tax, at anything na tungkol sa numbers ng iyong business. I am Iza Estenopo and I am a certified public accountant. And ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung tungkol sa financial statements. So, alam mo ba na ang mga financial statements, di ba yan yung mga reports na ginagawa namin ng mga accountants, na alam nyo ba na hindi lang yan for compliance sa BIR o sa SEC o sa bangko? Kasi usually, di ba, ang mga financial reports, usually may mga lumalapit sa amin. Paggawa naman ng FS, o kaya kailangan namin sa feasibility study namin or sa thesis namin or maglo-loan ako sa bangko or kailangan isubmit sa BIR, kailangan isubmit yearly sa SEC, etc. Pero ano nga ba talaga yung financial statements na yan? At pwede mo ba yung magamit sa business mo? Ang sagot, syempre, oo. Hindi lang po yan for compliance, hindi lang po yan for submission kasi required tayo every year for compliance sa SEC, saka sa BIR. Alam niyo po, yung financial statements na yan, ginagamit po yan para maging powerful ang isang business owner, ang isang CEO over his or her business. Alam niyo po, usually ang mindset natin mga entrepreneurs or mga business owners, once a year lang yan, hinihingi yan minsan ng bank. Pero alam mo ba na yung mga serious entrepreneurs, ginagamit po ang financial statements para malaman nila ano ba ang sinasabi ng business ko sa akin. Humihingi na ba siya ng saklolo? O laging good news ba ang ibibigay niya sa akin? Yan po yung language of business or yan yung paraan para makipag-usap po sa atin ng ating business. Minsan, ang isang business owner, di ba, tinitignan natin yung sales natin o kaya tinitignan natin yung gross profit natin. Kunyari, nagbebenta tayo ng isang item, ang laki ng tinutubo natin or nakakapag-markup tayo ng halos doble, triple ng cost ng produkto na yon. And yet, kapag wala silang financial statements, alam mo ba na pwedeng magsara pa rin yung business na yon kahit alam mo kung gaano ka-profitable kung hindi mo ginagawa ang proper accounting at proper bookkeeping mo. They are messages. Yung financial statements, they are messages from your business kung paano ka kinakausap ng business mo. Kailangan ko nito, wala ako nito, kulang na yung pera ko, etc. So, ano-ano nga ba yung mga financial statements na yan? Bibigyan ko po kayo ng tatlo na regular financial statements na pwede nyo pong magamit sa inyong negosyo. Una, yung income statement or yung profit or loss ang tawag. Either of the two. Pero usually ginagamit siya P&L, profit and loss, balance sheet, or statement of financial position at saka yung cash flow statement. Yan po yung tatlong pag-uusapan natin. Ano nga ba yan at papaano mo magagamit yan? Let's start with the first one, the P&L. Alam mo ba na usually, ang P&L kasi, ano yan sales minus expenses yan. So usually, kapag sa unang tingin, magkano ang kinita ko? Kapag nakita mo namang negative, uy, nalugi ako, no? So, pero alam mo ba na ang isang entrepreneur na seryoso sa kanyang business, ganito magbasa ng P&L or income statement niya. Number one, is your revenue consistent or pa-bounce-bounce? Kapag ang isang business meron siyang regular P&L, for example, monthly, tapos makikita mo o makukumpara mo per month, stable ba yung revenue ko? O may mga buwan talaga na wala akong kabenta-benta. Doon pa lang, makikita mo na as an entrepreneur, as a business owner, kapag nakikita mo yung monthly report na yan, di ba, gagawa ka na ng action kapag nakita mong bounce-bounce or hindi stable ang revenue mo. So, that's the time na mapapaisip ka, teka, ano ba yung kulang, ano ba yung dapat kong gawin? 'Di ba? So ibig sabihin may unstable na marketing, pwedeng may unstable na operations, etc. Ano pa? Number two, pwede mong malaman diyan, sustainable ba ang profit margin mo? Yung bang positive amount, for example, yung net profit mo, kumikita ka positive amount, pero sustainable ba 'yon? Ibig sabihin, hindi porket positive 'yon
sustainable yon. Magkaiba po yung, oo, may net profit ako, and yung oo, stable or sustainable siya. No? Makakabuhay ba siya ng business? Makakapag-expand ba siya? Or baka naman yung net profit mo sobrang liit na hindi na pala sustainable, ano? Sobrang laki ng sales mo, sobrang laki rin pala ng expenses mo, sobrang liit lang yung net profit mo. Ano ang dapat mong gawin bilang business owner? Maaalarma ka. So gagawa ka ng desisyon. Ano pa? Ano-ano sa mga expenses mo ang investments at ano-ano yung mga leaks o latak lang. Like for example, 'di ba, may mga ginagastos tayo sa for example sa kuryente o kaya sa meals, for example. So syempre, bilang business owner, if you see your P&L regularly, mamomonitor mo yung expenses mo at maaalarma ka sa mga expenses na sa tingin mo ay pwede namang wala yon at tatakbo pa rin ang business mo. No? So, number two po na financial statement na pag-uusapan natin is the balance sheet. This is the assets equals liabilities plus capital. Balance po yan. Or ang tawag dyan ngayon ay statement of financial position. At alam mo ba na ang balance sheet, ito po ang indicator of your financial health. So, maraming natatakot dyan sa balance sheet na yan or maraming kahit mga accountants nahihirapan din mag-create ng balance sheet kasi yan yung kailangan balance ka no? Pero alam mo ba na as a business owner, kapag naiintindihan mo siya, this can be your truth teller. Number one, do you have more assets than liabilities? Makikita mo yung listahan ng assets mo, listahan ng liabilities mo. Anong mga figures yung maaalarma ka? Ah, sa P&L ba profitable ka pero negative pala, puro liabilities pala kaysa sa assets, 'di ba? So maaalarma ka doon, 'di ba? So number two, liquid ka ba? So yung bang liabilities mo, unang tingin mo pa lang makikita mo na yung bang liabilities mo, sasapat ba yung cash mo or sasapat ba yung mga liquid assets mo or yung mga assets na madaling i-convert into cash, sasapat ba yan para mabayaran lahat ng liabilities mo? So kung makikita mo sa balance sheet mo na, uy, teka lang, hindi pala, puro utang pala ako. So, maaalarma ka, 'di ba? At gagawa ka ng next step mo. Next, is your business growing in assets o lumiliit? Yung assets mo ba habang tumatagal ang panahon, for example, monthly minomonitor mo ang balance sheet mo. Napansin mo nung start of the year, 1 million yung assets mo. Tapos nung the end of the year, 500,000 na lang. Anong nangyari? So doon sa balance sheet, makikita mo siya. At the same time, if you regularly check that, mapipigilan mo kung ano man yung mga negative na nangyayari sa balance sheet mo. Third financial statement na, na isi-share ko sa inyo is the cash flow statement. Ito yung pag-ikot or yung outflow and inflow of cash at kumusta yung cash mo. No? So ano yung tanong minsan, Miss Iza, profitable naman kami, malaki naman tumubo or malaki naman yung markup namin sa products namin. Kapag binawas mo lahat ng expenses, profitable naman siya sa P&L. Pero bakit lagi kaming walang pera? Oh, ang tanong, tinitignan mo ba ang cash flow statement mo? So, sa cash flow statements, ito yung mga pwede mong makita. Number one, kung galing ba sa operations yung pera o puro ba loan proceeds yan. Kaya ka nagkakaroon ng regular na pera kasi utang ka rin naman ng utang sa bangko. 'Di ba? Dapat, ang ideal po sa isang business, ang operations po ang nagpo-provide ng cash inflows, 'di ba? So kapag nakita mo 'yan, 'di ba, sa report na 'yan, gagawa ka ng aksyon as a business owner at desisyon. Number two, kung saan-saan napupunta ang pera mo. Puro ba pambayad ng utang? Puro ba sa mga gastusin na hindi naman kailangan or pwedeng wala naman pero nandyan? Ano pa? Kung may leak sa working capital. Okay? So, another thing, ang dami mong benta, 'di ba? Ang laki-laki ng sales mo, nakaka 5 million ka per month. Pero ang totoo, 4.5 million doon hindi pala bayad, puro accounts receivable, puro hindi na kolekta, no? So doon sa cash flow statement makikita mo siya. Kaya alam mo ba yung tatlong financial statements na binigay ko na 'yan? 'Di ba? Alam mo 'yan, iniisip natin parang ang hirap naman gawin 'yan or trabaho ng accountant 'yan or kino-comply lang naman 'yan sa BIR at sa SEC. So alam mo ba as a business owner,
kapag ikaw ay nagsimula na tignan ang mga financial statements na yan regularly sa iyong business, ay magkakaroon ka ng edge at magkakaroon ka ng more grip or more power over your business kasi nagsasalita at kinakausap ka ng business mo sa pamamagitan ng reports na yan. Kaya napakahalaga po ng financial statements. Ngayon, I'll leave you this question. Do you treat your financial statements as mere documents or as your business partner? Kasi those business owners who grow the fastest, they are the ones na nagbabasa at tinitignan, minomonitor every month ang kanilang financial statements. Kaya ayan po, maraming maraming salamat po. Abangan nyo po ang ating episode 4 at salamat po sa pakikinig sa episode 3. I hope may natutunan kayo. This has been Iza Estenopo, CPA. God bless us all.